So ganyan kapag naka-shutdown si Samdon o yung si inverter natin, ganyan kapag naka-shutdown. So binaba ko yung supply ng ating inverter at saka pinatay ko yung power off ng inverter natin. So yung positioning ng ano natin its so naka sa reserve. So yung reserve natin is yung Lueco. Then yung normal power natin is from solar. So ngayon naka priority ngayon si grid kasi nakapatay yung ating inverter. Pero yung solar charge controller natin continuous pa rin yan na nagcha-charge kasi naka-on yung ating solar at ito yung supply natin. So pumapasok pa rin yan yung charging natin. So ayan positive at saka negative. Then yung supply ng ating inverter patayin natin kasi papalitan natin ng panibagong circuit breaker kasi yan laging nagtitrip. So papalitan ko na ng mas higher na higher ratings ampere. Ayan, so papalitan natin yan. So kaya pinatay ko yung ating inverter. So yan na, ilagay na natin yung panibagong circuit breaker. Ito yung luma dati. So 63 amperes lang nilagay ko kaso upon observing nagtitrip yung breaker natin na ito. So kaya nagpalit tayo ng mas higher ampere. So, yan. So paigpitan na natin. So ayan, ikabit na natin. Ikabit na natin ang bagong circuit breaker. 125 ampere. Ayan, bubuhayin na natin. So una nating buhayin is yung circuit breaker. So yan, nakataas na. Sana hindi na magti-trip. Then bubuhayin ang inverter. So yan. Tingnan niyo yung ITS. So magkusang lilipat yan once na energize. Ayun. So lumipat na siya. So voltage check natin ng ECC 28.6 or 28.7. Ayan. So itaas na natin yung solar charge controller natin. AC input para sa ating inverter. So naka-standby lang yan. Okay. Yan working mode ng ating So yan na, pumapasok ngayon si Lueco or si grid. So tumutulong ngayon na nagcha-charge si grid papunta sa battery. Maaring umaandar yung water pump, nabitin yung supply natin from battery. So yan, umaabot pa rin siya ng 29.3 volts. So tumutulong siya mag-charge sa ating battery ngayon. So ibig sabihin kulang yung charging ng galing sa solar. So kulang pa. Kasi 1,200 watts lang yung ating solar. So kaya tumulong ngayon si grid. So observe na lang natin kung ano yung magiging kalabasan, kung mawawala ba yan after full charge. Okay? Tapos observe na lang. So ayan guys, so ayan. So nagkuha na siya, nag-transfer na siya sa So naka-battery mode na siya ngayon. Saka lang siya gagana ang grid or yung Lueco na mag-charge kapag bitin na yung laman nating battery. So back to normal na naman siya. So battery mode. Kanina tumulong si grid. Ngayon, nung napuno na yung battery, nag-transfer na. So saglit lang naman siya. Once na full charge yung ating battery. Then habang naka-standby si Lueco, nagcha-charge naman ngayon si ECC. So charging pa ngayon. Charging siya kasi malamang may gumagamit ngayon sa natin. Sa ng load, baka may water pump umaandar. So ayan. All right.